At ayan, narito na po ang ating unang balita dito kung saan ay bilyon daw na XRP ang malapit na pong ikandado or i-lock up sa vault. Kaya ayan, pag-uusapan po natin ang isang tahimik dito pero napakalakas na development sa likod ng market. Habang maraming tao po ang frustrated dahil hindi gumagalaw ang presyo ng XRP ayon sa inaasahan, may mga nangyayaring malalaking structural changes o pagbabago na halos hindi po napapansin ng karamihan. Bilang isang crypto enthusiast na tumitingin hindi lang sa presyo kundi sa supply behavior at market structure, malagang maintindihan natin kung saan talaga napupunta sa XRP ngayon. Kaya ang tanong dito ay simple pero mabigat. Ano nga ba ang mangyayari kapag bilyong XRP ang unti-unting nawawala sa open market? Kaya hindi po ito hype, hindi rin ito chismis. Ito po ay data-driven na usapan na dapat nating pagtuunan ng pansin ngayon mismo. At ayan, bakit hindi gumagalaw ang presyo ng XRP kahit may malalaking nangyayari sa likod nito? Marami po sa atin ang nagtatanong kung bakit parang walang pakialam ang presyo ni XRP kahit may mga positibong balita. Ayon po kay Zach Rector dito, may malinaw na disconnect sa pagitan po ng price action at saka structural progress. Habang ang chart ay mukhang tahimik, ang supply side naman ay dahan-dahang nagbabago. Malaga po ito dahil ang market madalas ay delayed mag-react sa mga fundamentals. Kapag mas maraming XRP ang inilalagay po sa vaults at saka long-term structures, mas kaunti po ang aktibong gumagalaw sa open market. Kaya para po sa atin bilang mga traders at saka holders, ito po ay sinyales na hindi lahat ng galaw ay makikita po agad sa presyo. Minsan ay nauuna po ang structure bago ang breakout. Ano naman ang ibig sabihin ng mahigit 800 million XRP na naka-vault na sa ETF-related products? Ayan, ayon po sa datos na ibinahagi, mahigit 800 million XRP na ang nailagay sa vaults na konektado po sa mga XRP ETF. Halos 1% lang ng total supply nito ay patuloy pang tumataas. Ang mahalagang punto po dito ay hindi ito retail behavior. Ito po ay institutional allocation. Kapag ang mga ganitong produkto ay nag-accumulate, kadalasan ang hawak ay hindi para sa mabilisang bentahan. Para sa atin ito ay indikasyon ng long-term positioning. Hindi man agad makita sa chart, ang ganitong galaw ay nagbabawas ng aktibong supply. Kapag lumiit ang supply at tumaas ang demand, dito po nagsisimula ang pressure. Paano naman po palalakihin ng mga ETF digital asset treasuries at DeFi ang vaulted XRP ngayong taong 2026? Ayan, hindi pa raw ito ang peak sapagkat ayon po kay Rector ang kasalukuyang numero ay early stage pa lamang. Inaasahan hanggang 2026, bilyong XRP pa ang maaaring pumasok sa mga ETF, digital asset treasury companies at saka XRP-focused DeFi. Ang epekto po nito ay cumulative. Hindi lang isang channel ang nag-a-absorb ng supply. Para sa atin mahalaga ito dahil hindi po sabay-sabay bumabalik sa market ang ganitong klasing XRP. Kapag pinagsama-sama ang epekto, posibleng mas konti ang circulating XRP kaysa sa iniisip ng karamihan. Ito po ang uri ng setup na madalas nauuna bago ang major revaluation. Ngayon ay nagkakaroon ba ng supply shock o unti-unti lamang na paghigpit ng circulating XRP? Nilinaw po ni Rector na hindi pa ito dapat tawaging biglaang supply shock. Sa halip ito po ay progressive tightening. Dahan-dahan pero tuloy-tuloy. Kapag ang supply ay unti-unting naiipon sa structured products, mas nagiging predictable ang hawak nito. Kaya para po sa market, mas mahalaga minsan ang consistency kaysa sa bilis. Para sa atin bilang mga participants, ibig sabihin nito ay mas kaunting XRP ang madaling mabili sa tamang presyo sa paglipas ng panahon. Kapag may biglang demand spike, ang epekto nito ay mas malakas dahil
mas manipis ang available liquidity. Ngayon, ay tama ba ang terminong lock-up o ito ba ay nakakalito sa tunay na liquidity ni XRP? May mga tumuligsa sa paggamit ng salitang lock-up. Ayon po sa kritiko, si XRP sa ETF ay pwedeng ibenta anumang oras. Tama ito sa technical na aspeto. Pero ang punto po ni Rector ay effective circulation. Kahit pwedeng ibenta, hindi ibig sabihin ay actively traded. Ang institutional behavior ay iba sa retail. Para sa atin, mahalagang maintindihan po ang distinction or pagkakaiba. Sa XRP na naka-vault ay hindi po basta-basta lumalabas sa market sa araw-araw. At yan ang tunay na epekto nito sa supply dynamics. Ngayon ay bakit po ba mas mahalaga ngayon ang pagtingin kung nasaan si XRP at hindi lang ang presyo nito? Ang pangunahing mensahe po dito ay simple. Huwag puro presyo ang tingnan. Ang market ay ecosystem, hindi lang ito chart. Kapag mas marami ang XRP na napupunta sa institutions at saka on-chain structures, nagbabago ang narrative. Para po sa atin, ito ay paalala na ang tunay na lakas ng asset ay makikita po sa paggamit at saka allocation nito. Habang lumalawak ang financial structures na gumagamit kay XRP, mas nagiging mahalaga ang supply visibility. Ang mga ganitong pagbabago ay madalas hindi po napapansin hanggang huli na. At dito po nagugulat ang market. At ayan, ang masasabi ko po tungkol dito ay habang tahimik po ang presyo ng XRP, maingay ang galaw ng supply sa likod ng eksena. Ang mga bilyong XRP na unti-unting napupunta sa vaults ay hindi natin dapat baliwalain. Hindi ito guarantee ng instant pump, pero ito ay foundation ng future repricing. Para po sa atin bilang mga holders at investors, ang tanong ay kung handa ba tayong maghintay habang binubuo ang structure? Ang market ay hindi po laging nagbibigay ng babala bago gumalaw. Minsan ang tunay na galaw ay nagsisimula sa katahimikan. Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa 589.5 billion unit payment na na-validate po sa XRP Ledger. Ayan, ang balitang ito ay hindi po basta simpleng transaction lamang. Ito ay isang malinaw na demonstrasyon kung paano po gumagana ang isang blockchain kapag nasubok na sa sobrang laki ng volume. Kamakailan po kasi ay may isang 589.5 billion unit payment na matagumpay na na-validate sa XRP Ledger. Para po sa marami sa atin, bilang mga traders, investors at saka holders, malagang maintindihan kung ano talaga ang ipinapakita ng ganitong klase ng on-chain data. Hindi po ito hype o chismis. Ito ay real transaction data na may konkretong numero at malinaw na resulta. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit mahalaga ang pangyayaring ito, ano ang ipinapakita nito tungkol sa XRPL at ano ang posibleng epekto nito sa atin bilang mga market participants. At ayan, bakit nga ba mahalagang pag-usapan ang isang 589.5 billion unit transaction sa XRPL? Isa pong transaction, umaabot sa 589.5 billion units ay hindi po ito pangkaraniwan. Sapagkat ipinapakita nito kung paano po hinahandle ng XRP Ledger ang extreme scale transfers nang hindi bumabagal o nagkakaroon ng error. Para sa atin mahalaga ito dahil ang ganitong kakayahan ay kadalasang hinahanap ng mga institutions at saka malalaking players. Kapag ang isang network ay kayang magproseso ng ganitong kalaking halaga ng maayos, tumataas po ang credibility nito sa market. Hindi ito theoretical claim. Ito ay aktwal na nangyari at naka-record sa ledger. Sa market perspective, ang ganitong data ay naglalagay po sa XRPL sa position bilang isang serious infrastructure layer. Hindi lamang para sa retail use, kundi pati sa enterprise level activity.
Ano naman po ang ipinapakita ng successful validation ng transaction sa XRPL? Makikita po sa transaction record na ang status ay successful. Yan, successful at ang buong 589.5 billion units ay na-deliver ng buo. Walang partial delivery at saka walang failure. Ibig sabihin maayos po ang execution mula simula hanggang dulo. Para po sa atin bilang mga traders at saka investors, mahalaga ito dahil ang finality ay isang critical na aspeto ng blockchain performance. Kapag ang settlement ay mabilis at final sa loob ng isang ledger close, bumababa po ang operational risk. Sa market impact side, ang ganitong reliability ay nagiging dahilan kung bakit mas nagiging kaakit-akit ang XRPL sa mga gumagamit na nangangailangan ng predictable at saka stable settlement, lalo na sa high-value transfers. Paano naman po nagawa ng XRPL ang ganitong kalaking transfer sa napakababang bayad? Yan, isa po sa pinaka-kapansing-pansing detalye ay ang network fee na umabot lamang sa 40 digits 12 XRP. Sa kabila ng laki ng transaction, nanatiling halos walang halaga ang bayad. Ipinapakita po nito ang design ng XRPL na nakatuon sa cost efficiency. Para sa atin, malinaw po ang market implication nito. Kapag mababa ang transaction cost, kahit sa high volume, mas nagiging practical ang paggamit ng network para sa frequent at saka large-scale operations. Hindi kailangan ng malalaking fee para gumalaw ang value. Ito ay isang katangian na bihirang makita sa ibang networks kapag sobrang laki na ng volume ang pinag-uusapan. Ngayon ay bakit naman po mahalagang tandaan na hindi XRP ang token na inilipat? Mahalagang linawin na ang asset na inilipat ay hindi po XRP. Si XRP ay ginamit lamang bilang network fee mechanism. Ipinapakita nito ang flexibility ng XRPL bilang multi-asset ledger. Para sa atin, mahalaga ito dahil pinapakita nito na hindi lang sa XRP ang may pakinabang sa ecosystem. Ang XRPL ay kayang suportahan ang issuance at saka transfer ng ibang tokens sa napakalaking scale. Sa market view, ito ay nagpapalawak ng potential use cases ng network na posibleng magdulot ng mas maraming activity, adoption at saka long-term relevance para sa buong XRPL ecosystem. Ano naman po ang sinasabi ng transaction ito tungkol sa scalability ng XRPL? Ang transaction po na ito ay isang practical proof ng scalability ng XRPL. Hindi po ito simulation o stress test lamang. Ito ay aktual na nangyari po sa live network. Kapag ang isang ledger ay kayang mag-handle ng hundreds of billions of units ng mabilis at saka stable, malinaw na handa ito para sa mas malalaking demand. Kaya para sa atin, ang ganitong scalability ay isang mahalagang factor sa long-term valuation. Ang mga network na hindi scalable ay kadalasang nahihirapan kapag dumami ang mga users. Ang XRPL, base po sa data na ito, ay nagpapakita ng kakayahang mag-scale nang hindi isinasakripisyo ang bilis o gastos. Ngayon ay bakit naman mahalaga na walang speculation ang ipinakita sa impormasyong ito? Ang impormasyon na ibinahagi ay isang data-driven at walang kasamang speculation tungkol sa kung sino ang nagpadala o tumanggap. Ito ay mahalaga dahil iniiwasan po nito ang hype at saka emotional na interpretation. Para sa atin, mas mahalaga po ang objective evidence kaysa sa kwento. Kaya market impact po nito ay mas malinis at mas kapani-paniwala. Kapag ang isang network ay pinapakita ang performance nito gamit ang aktual na ledger data,
mas nagiging solid ang narrative nito sa mata ng mga seryosong investors at saka institutions na naghahanap ng verifiable performance, hindi lamang marketing claims. At ayan, ngayon ang masasabi ko po rito ay ang transaksyong ito ay isang malakas na signal ng maturity ng XRPL. Hindi ito tungkol sa presyo ngayon o bukas. Ito ay tungkol po sa infrastructure strength. Bilang bahagi ng market, tayo ay nakikinabang kapag ang network na ating sinusubaybayan ay may ganitong kakayahan. Ipinapakita po nito na si XRPL o ang XRP Ledger ay handa para sa real-world scale usage. Sa long-term perspective, ang ganitong klase ng performance ay maaring magbukas ng mas maraming pinto para sa adoption at mas seryosong paggamit. Ito po ang mga detalye na kadalasang nauuna bago sumunod ang mas malaking market moves. Sa balitang ito, ay sabi po ng isang pundit o isang analyst sa mga XRP holders or para sa atin ay iilan lamang daw ang nakakaintindi sa kung ano ang paparating. Ayan, maraming mga holders ang nakatingin kay XRP araw-araw. Nakapako ang mata natin sa chart. Umaasa po tayo sa breakout. Naghihintay tayo ng pump. Pero ayon po sa isang crypto pundit, sabi niya rito, very few o iilan lamang ang nakakaintindi kung ano ang paparating para kay XRP. At ito ang mas delikado. Hindi dahil mali ang tingin ng market, kundi dahil kulang ang kaalaman kung ano talaga ang binubuo sa likod ng eksena. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit hindi presyo ang tunay na usapan ngayon kay XRP, kundi ang malalim na pagbabago sa kanyang ecosystem na tahimik pero seryoso. Ito ang klase ng development na kadalasan ay nauuna muna bago ang malaking galaw sa market. At ayan bakit sinasabi ng pundit na kakaunti lang ang nakakaintindi sa tunay na direksyon ni XRP. Ayon po kay John Square dito, ang pinakamalaking problema kay XRP ay hindi ang kasalukuyang presyo nito, kundi ang limitadong awareness ng market sa kung ano ang itinatayo sa kanyang paligid. Habang ang karamihan po ay abala sa short-term valuation, may malalaking technical at saka institutional developments na halos walang pumapansin. Dahil dito, nagkakaroon ng maling pananaw ang publiko. Akala ng marami ay tahimik po sa XRP. Ang totoo ay abala po siya sa pag-evolve. Kapag ganito ang sitwasyon, madalas nahuhuli ang retail sa pag-intindi. At kapag naunawaan na ng market ang nangyayari, kadalasan ay tapos na ang unang malalaking galaw. Paano naman po lumalayo ang XRP Ledger sa pagiging simpleng payment system lamang? Ang XRP Ledger ay dati kilala bilang mabilis na settlement network. Ngayon malinaw na lumalawak na ang kanyang role. Hindi na lamang po siya basta taga-proseso ng bayad, kundi isang financial network na may komplikadong kakayahan. Ang mga developers ay hindi na lang nagmi-maintain. Sila ay nagdadagdag ng programmability, interoperability, at mga on-ledger financial tools. Ibig sabihin mas maraming klase ng financial activity ang pwedeng mangyari sa loob mismo ng network. Sa market perspective, ito ay sinyales ng long-term utility expansion na madalas hindi agad nasasalamin sa presyo. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang smart contract sidechains para sa kinabukasan ni XRP? Isa po sa pinakamalaking hakbang ng XRP Ledger ay ang smart contract compatibility gamit ang sidechains. Dito nagiging interesting ang usapan dahil pinapayagan ito ang mga developers na mag-deploy ng applications habang ginagamit pa rin ang efficiency at saka reliability ng XRP Ledger. Hindi po nito binabago ang core ng network. Sa halip ay pinalalawak nito ang kakayahan ng XRP.
Sa market impact, nagbubukas po ito ng pinto sa mas maraming mga developers at saka use cases. Kapag mas maraming application ang gumagamit ng network, mas tumitibay ang ecosystem at mas nagiging relevant po sa XRP sa long term. Ano naman ang epekto ng native lending at saka automated liquidity tools sa ecosystem? Hindi lang smart contracts ang idinadagdag. May native lending features at saka automated liquidity tools na direktang inilalagay sa XRP ledger. Mahalaga po ito dahil ang financial activity ay nangyayari na mismo sa loob ng network, hindi na umaasa sa external systems. Para po sa atin bilang mga holders, nangangahulugan ito ng mas malalim na utility para kay XRP. Ang asset ay hindi lang pang transfer. Siya ay nagiging parte ng lending, liquidity movement at saka settlement. Sa ganito pong setup, ang value ay unti-unting itinatali sa network usage at hindi lamang po sa hype. Ngayon ay bakit mas inuuna ngayon ang institutional use cases kaysa speculation? Makikita rin po ang direksyon ng XRP ledger sa institutional adoption. May mga tokenized assets, regulated debt instruments, at saka stable coins na ini-issue at sinesettle mismo sa network. Hindi ito ginagawa para sa hype. Ginagawa ito para sa real-world financial products. Ang mga institutions ay naghahanap ng compliance, transparency at saka operational efficiency. At dito po nakatutok ang development ng XRP ledger. Ang ganitong klaseng progreso ay kadalasang tahimik. Hindi po ito trending sa social media. Pero sa market cycle, ito ang klase ng development na nagiging pundasyon ng malalaking galaw sa hinaharap. Paano naman po naaapektuhan ang regulatory focus, ang tahimik na pag-usad ng XRP? Kasama po sa institutional focus ang privacy features para sa regulated entities at saka permission-based access control. Hindi ito exciting pakinggan sa retail traders, pero napakahalaga po nito para sa malalaking players. Kapag ang isang network ay inaangkop ang sarili sa regulatory at saka operational requirements, malinaw ang target nito. Ito ay long-term adoption. Sa market impact, ang ganitong development ay hindi agad nagre-reflect sa chart. Pero kapag dumating ang tamang timing, madalas, mabilis at matindi ang repricing ng asset. At dito kadalasang nahuhuli ang mga hindi nakaintindi. Bakit naman mas mahalaga ngayon ang utility kaysa sa short-term price movement? Ayon po sa pananaw ni Square, ang tunay na role ng XRP ay makikita po sa transaction processing, liquidity movement at saka settlement operations habang lumalago ang activity sa XRP ledger. Ibig sabihin ang kanyang relevance ay nakaangkla sa usage at hindi po sa sentiment. Kapag puro presyo lang ang tinitingnan natin, napapalampas natin ang structural changes na unti-unting binubuo. Kaya sa market behavior, ang ganitong klase ng pagbabago ay mabagal sa simula. Pero kapag nagsimulang pumasok ang demand na nakabatay sa utility, nagiging ibang klase na ang galaw ng asset. At ayan, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pahayag ni John Square ay isa pong paalala para sa atin. Hindi lang dapat nating ituring si XRP bilang speculative asset. Siya ay unti-unting nagiging bahagi ng mas malaking financial network. Ang pinakamalalaking development ay kadalasang nangyayari bago pa ito maintindihan ng market. Kaya bilang mga holders, ang tanong ay hindi lang kung kailan ang pump. Ang mas mahalagang tanong ay kung naiintindihan ba natin ang binubuo. Kaya sa aking pananaw, ang mga pagbabago ngayon ay foundation stage pa lamang. At sa crypto, kapag foundation ang tahimik na binubuo, madalas ang resulta ay hindi po tahimik.
Sa balita naman na ito ay pag-uusapan po natin ang big news o isang malaking balita mula po sa SBI chairman para po sa mga XRP holders. Ayan, sa mga nakarang taon, marami pong balita ang dumaan tungkol kay XRP. May hype, may duda, may katahimikan. Pero ngayon meron pong isang pahayag na hindi po basta chismis lamang. Ito po ay nanggaling sa isang tao na may bigat sa global banking system. Si Yoshitaka Kitao ng SBI Holdings ay muling nagbigay ng signal na may malaking kahulugan para sa ating lahat. Kaya ang balitang ito ay hindi pangako lamang kundi isang indikasyon na may nangyayaring seryoso sa likod ng eksena. Kaya sa balitang ito ay pag-uusapan po natin kung bakit ang pahayag na ito ay mahalaga. Yan, aalamin po natin kung ano ang ibig sabihin nito sa market, kung bakit ito hindi biglaang balita, at higit po sa lahat ay ano ang posibleng epekto nito para sa atin. Dahil kung tama po ang timing nito, maaaring ito na ang simula ng bagong yugto ni XRP. At ayan, ano nga ba ang kinumpirma dito ni Yoshitaka Kitao tungkol sa paggamit ng XRP ng mga bangko? Ayon po sa ibinahagi ng technical analyst dito na si Chart Nerd, kinumpirma po ni Yoshitaka Kitao, ayan po siya, na magsisimula ng gumamit ang mga bangko ng XRP para sa international payments sa loob ng taong ito. Ayan, taong 2026. Hindi po ito speculative comment lamang. Ito ay malinaw na pahayag mula po sa chairman ng isang financial giant sa Japan. Ang ganitong klase ng statement ay may bigat dahil si Kitao dito ay matagal nang sumusuporta kay XRP at saka kay Ripple. Ang market impact po nito ay malinaw. Kapag ang mga bangko ay pumasok sa aktual na paggamit, tumataas ang demand utility ni XRP. Hindi ito trading hype lamang. Ito po ay indikasyon na sa XRP ay lumalabas na sa testing phase at papasok na po siya sa real-world usage. Para po sa atin, nangangahulugan ito ng mas matibay na fundamental foundation. Ngayon ay bakit hindi ito bigla ang balita kundi bahagi ng mas mahabang plano ng SBI? Ayan, binibigyang diin ni Chart Nerd na ang pahayag na ito ay hindi po sudden shift ng direksyon. Sa katunayan, ito ay continuation lamang ng matagal ng strategy ng SBI Holdings. Matagal nang isinasama ng SBI sa XRP sa kanilang digital asset initiatives. Ang ganitong consistency ay mahalaga sa mata ng institutional investors. Kapag ang isang kumpanya ay paulit-ulit na gumagawa ng aksyon na aligned or tugma sa isang asset, lumalakas po ang credibility nito. Hindi po ito impulsive decision. Ang market impact po nito ay ang unti-unting pagbuo ng tiwala sa long-term viability ng XRP. Para po sa atin ay mas malinaw na ito ay hindi pump-driven narrative, kundi structural adoption na may malinaw na direksyon. Paano naman po konektado ang bank adoption sa XRP incentive program ng SBI? Nitong February 2025, in-announce po ng SBI Holdings na magbibigay muli sila ng XRP bilang shareholder incentive. Para sa marami, ito ay simpleng reward program lamang. Pero kung titignan po ng mas malalim, ito ay isang signal ng corporate confidence. Hindi magbibigay ang isang regulated financial company ng asset kung wala po silang paniniwala sa future nito. Kaya ang market impact po nito ay psychological at saka fundamental. Pinapalakas nito ang perception na si XRP ay isang lehitimong financial tool. Para sa atin, mahalaga po ito dahil ipinapakita nito na parehong retail at saka institutional side ay tinatamaan ng iisang strategy. Hindi po hiwa-hiwalay ang galaw. Isang ecosystem ang binubuo. Ano naman po ang ipinapakita ng shareholder reward structure tungkol sa long-term vision ng SBI? Sa ilalim po ng 2025 program,
mas mataas ang value ng XRP na natatanggap ng mga long-term shareholders kumpara sa bagong mga investors. Ang ganitong structure ay malinaw na nag-i-encourage ng pangmatagalang commitment. Hindi ito nadisenyo para sa quick flip. Ito ay para sa mga naniniwala sa long-term growth. Ang market impact po nito ay subtle pero malakas. Pinapalakas nito ang kultura ng holding sa halip na speculation. Kaya para sa atin, ito po ay senyales na ang mga malalaking player ay hindi po nagmamadali. Sa XRP ay tinatrato bilang strategic asset. At kapag ang malalaking institution ay patient, kadalasan may nakikita po silang mas malalim na value. Paano naman po tinitiyak ng SBI ang regulatory compliance sa distribution ni XRP? Ang distribution po ng XRP ay ginagawa sa pamamagitan ng SBI VC Trade na isang regulated crypto trading subsidiary. May malinaw na requirements tulad po ng edad at saka residency. Ang ganitong proseso ay nagpapakita na ang paggamit kay XRP ay ginagawa sa loob ng legal framework. Ang market impact po nito ay tiwala. Regulatory clarity reduces institutional fear. Para sa atin, mahalaga ito dahil isa ito sa mga pangunahing hadlang sa mass adoption. Kapag ang isang asset ay ginagamit ng compliant, mas nagiging madali para sa ibang bangko na sumunod. Sa XRP po ay unti-unting nagiging bahagi ng formal financial system. Ano naman ang ipinapahiwatig ng narrative ng continuity na binuo ni ChartNerd? Sa pag-uugnay ng shareholder incentives at bank adoption, ipinapakita po ni ChartNerd na may malinaw na continuity ang galaw ng SBI. Hindi po ito paiba-iba. Ito ay coordinated effort. Ang market impact po nito ay strategic confidence. Ang ganitong galaw ay kadalasang nakikita bago ang mas malaking implementation. Para sa atin, mahalaga ito dahil binabawasan po nito ang uncertainty. Sa XRP ay hindi na lamang po future promise. Ito ay aktibong isinasama sa parehong retail engagement at saka institutional infrastructure. Kapag parehong side ang gumagalaw, mas lumalakas po ang ecosystem. Ano naman po ang mas malawak na epekto nito sa global financial infrastructure? Ayan, ang pahayag na ito ay indikasyon na ang usapan tungkol sa digital assets ay lumalampas na sa pilot programs. Ang mga bangko ay hindi na lamang nag-i-eksperimento. Sila ay naghahanda para sa implementation. Ang market impact po nito ay malalim. Kapag pumasok ang mga bangko, nagbabago ang laro. Para sa atin, ito po ay posibleng magdulot ng pagtaas ng transactional demand kay XRP. Hindi ito presyo agad. Hindi ito presyo agad ang epekto, kundi paggamit. At sa long term, ang usage ang bumubuo ng tunay na value. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balitang ito ay hindi dahilan para mag-FOMO. Ito po ay dahilan para mas maintindihan natin ang nangyayari. Si XRP po ay tahimik na gumagalaw sa likod ng eksena. Hindi ito palaging nasa headlines, pero patuloy po ang infrastructure building. Ang ganitong galaw ay kadalasang nauuna bago ang market realization. Para po sa atin, mahalagang maging patient at saka informed. Kung magtagumpay po ang bank adoption na ito, maaaring balikan po natin ang panahong ito bilang simula ng mas malawak na acceptance. Hindi ito garantisadong moon, pero ito ay malinaw na hakbang pasulong. Sa balitang ito ay pag-uusapan naman po natin ang pagbabasag ng XRP sa kanyang 6-month descending wedge. Ayan, sa umpisa po ng taong ito, 2026, isang crypto ang tahimik
pero mapanganib ang kanyang galaw. At syempre, ito po ay walang iba kundi si XRP. Sa loob ng halos 6 na buwan, pinipigilan sa XRP ng isang technical structure na kadalasang hindi po napapansin ng karamihan. Pero para po sa mga marunong tumingin ng chart, malinaw na may malaking galaw na papalapit. Ngayon papasok na po tayo sa isang critical na sandali kung saan posibleng magbago ang short-term momentum na XRP. Ang tanong ngayon ay hindi kung gagalaw ba siya, kundi kailan at gaano kalakas. Ito po ang mga senyales na dapat nating maintindihan bilang mga traders at saka investors. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang 6-month descending wedge na kinalalagyan ni XRP ngayon? Ang descending wedge ay isa pong pattern na nagpapakita ng pagod. Ayan, pagod na selling pressure kahit pababa po ang highs at lows. Sa kaso po ni XRP, 6 na buwan na po siyang dahan-dahan na kinukulong ng pattern na ito. At habang tumatagal, mas umiiksi po ang galaw ng presyo. Ibig sabihin nito ay nawawala ang lakas ng mga nagbebenta. Habang tahimik po ang chart, may nangyayaring accumulation sa ilalim. Kaya para sa atin bilang mga traders at saka holders, ito ay sinyales na ang market ay naghahanda para sa isang malakas na directional move. Kapag ang wedge ay masyado ng masikip, kadalasan ay may pagsabog na sumusunod. Ano naman ang ibig sabihin ng obserbasyon ng analyst dito na si Bird tungkol sa posibleng breakout? Ayan, ayon po kay Bird, kasalukuyang nasa paligid ng $2.07 itong si XRP at halos 15% na lamang ang layo mula sa resistance na nasa $2.38. Ang mahalagang punto dito ay sinasabi niya na isang malakas na green candle lamang ang maaring magbago ng buong structure ng chart. Kapag nangyari ito, pwedeng mag-shift ang sentiment mula neutral patungong bullish. Kaya para sa atin, ibig sabihin nito ay posibleng magsimula ang panic buying ng late traders habang ang maagang pumasok ay nagiging komportable. Kapag nag-flip ang structure, mabilis pong gumalaw ang market. Paano naman po gumagana ang descending wedge bilang bullish reversal pattern? Yan, sa technical analysis, ang descending wedge ay madalas na nauuwi sa trend reversal. Ayan, trend reversal po na pataas dahil unti-unti nang nauubos ang supply. Sa chart po ng XRP, makikita natin ang diminishing volatility at maliit na price swings. Ibig sabihin nito ay mas konti na ang handang magbenta sa mababang presyo. Habang ang presyo ay patuloy na nagkukompress, nag-iipon ng lakas ang mga buyers. Kapag nabasag po ang upper boundary ng wedge na may kasamang mataas na volume, dito po natin masasabi na seryoso ang galaw. Kaya para sa atin, confirmation po ang susi bago pumasok ng agresibo. Ano naman po ang sinasabi ng kasalukuyang price action na XRP sa $2? Simula po noong late 2025, nananatili sa XRP sa paligid ng $2. At ito ay isang mahalagang psychological level. Ang paulit-ulit na pag-defend sa presyong ito ay nagpapakita na may mga buyers na handang sumalo. Noong early 2026, umabot pa sa XRP sa $2.34 na patunay na may lakas po siyang umakyat kahit walang breakout. Para sa atin bilang mga traders at investors, ang ganitong behavior ay indikasyon ng price stability bago ang expansion. Kapag ang support ay matagal na nire-respeto, mas nagiging explosive ang susunod na galaw. Anong papel naman ng volume at saka indicators sa pag-confirm ng breakout? Ayan, hindi sapat na basta lumampas lamang sa XRP sa resistance. Kailangan nating makita ang malinaw na pagtaas ng volume upang masabing totoo ang breakout. Ang volume ang nagsasabi
kung may kumpiyansa ang market. Bukod dito, ang rising on-chain activity at saka accumulation patterns ay nagpapakita na may smart money na gumagalaw. Kapag nagsabay po ang technical breakout at saka data confirmation, mas tumataas ang probability ng follow-through move. Kaya para sa atin, mas ligtas pong pumasok kapag ang mga indicators ay magkakampi. Ang hype ay mabilis pong mawala, pero ang volume ay hindi po nagsisinungaling. Ano naman ang maaaring mangyari kapag nabasag ni XRP ang kanyang $2.38 na resistance? Kapag tuluyan pong nabasag ang $2.38, mawawala ang 6 na buwang pababang structure ni XRP dito. Ito ay isa pong structural shift na madalas sinusundan ng mabilis na pagtaas. Sa ganitong sitwasyon, maaari pong bumalik ang atensyon ng mga retail traders at pumasok ang mga institutional buyers. Ang dating resistance ay posible pong maging bagong support. Kaya para sa atin, ito po ang yugto kung saan nagiging agresibo ang momentum traders at nagsisimula ang FOMO. Hindi po garantisado ang all-time high agad. Pero ang direksyon ay malinaw na pataas kapag nag-confirm ang breakout. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang kinalalagyan ni XRP ngayon ay isang high impact decision point. Hindi pa tapos ang laban, pero malinaw na papunta na po tayo sa isang mahalagang sandali. Kung magbigo po ang breakout, posible pa ring mag-consolidate sa XRP. Pero hindi nito sinisira ang mas malaking setup. Para po sa atin bilang mga traders at saka holders, mahalaga po ang disiplina at saka confirmation. Ang chart ay hindi po nagsasabi ng eksaktong oras, pero sinasabi nito na malapit na ang galaw. Sa ganitong mga pagkakataon, ang naghihintay at handa ang siyang kadalasang nananalo. Sa balitang ito ay pag-uusapan po natin ang sinabi or pahayag ng isang real estate investor kung saan ayon sa kanya ay ang mga XRP bulls daw ay handa na or nakaset na sila para sa isang massive rally or isang malaking pag-angat sa presyo. Kaya alamin po natin dito yung mga signal kung paano ito mangyayari. Ayan, sa umpisa po ng taon ay maraming crypto ang tila tahimik pa rin, pero may isang asset na muling gumigising ang atensyon ng market. At ito po ay syempre walang iba kundi si XRP. Habang ang iba ay nag-aalinlangan pa rin, may mga professional investors na nagsasabing may paparating na malaking galaw. Ang tanong ngayon ay kung bakit biglang nagiging agresibo ang sentiment sa kanya. Kaya sa balitang ito, ay pag-uusapan po natin ang kung bakit sinasabi ng isang real estate investor na handa na sa XRP sa isang massive rally. Kaya susuriin po natin ang mga technical signal na nakikita ng mga analyst, ang galaw ng volume at kung ano ang posibleng mangyari sa presyo. At ayan, simulan po natin sa kung bakit muling nagising ang excitement ng market kay XRP. Matapos po ang mahabang panahon ng tahimik na galaw, unti-unting ipinapakita ni XRP na ayaw na po niyang manatili sa consolidation phase. Sa early 2026, ayan, ngayong umpisa po ng taong 2026 na ito, nakapagtala na po siya ng malinaw na gains na hindi po basta random lamang. Kapag ang isang crypto ay matagal na nakaipon ng energy o lakas sa isang range, madalas ay sinusundan ito ng malakas na galaw. Ito po ang dahilan kung bakit muling tumitingin ang market kay XRP. Para sa atin, mahalaga ito dahil ang ganitong behavior ay kadalasang sinyales ng pagbabago ng trend. Kapag nag-shift ang sentiment mula neutral papuntang bullish, mas maraming buyers ang pumapasok. Ito ang naglalatag ng pundasyon ng isang potential rally na maaring makinabang tayo kung maagang mapansin.
Ano naman ang ipinapakitang signal ng Web3 investor na si Gordon? Ayan, isa pong Web3 investor na si Gordon ang nagbigay ng malinaw na technical signal na hindi po basta pwedeng baliwalain. Sa kanyang post, yan, ang kanyang post po rito na nakikita natin ay pinakita po niya ang 3-day XRP USD chart kung saan makikita ang decisive breakout mula sa descending trend line. Ang ganitong breakout ay indikasyon na nawawala na ang kontrol ng mga sellers. Ang mas mahalaga pa ay sinabayan ito ng tumataas na volume na nagsasabing hindi lang iilang traders ang bumibili. Kaya para sa atin, ang kombinasyon po ng breakout at saka volume ay isang matibay na sinyales ng conviction. Ibig sabihin, meron pong seryosong demand sa likod ng galaw na XRP. Kapag ganito po ang setup, kadalasan ay nahuhuli ang mga bears at napipilitang mag-cover. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang pagbasag sa descending trend line? Ang descending trend line ay parang kisame na matagal nang pumipigil kay XRP na umakyat. Sa loob ng ilang buwan, tuwing lalapit po siya rito, ay agad siyang binabagsak ng selling pressure. Ang pagbagsak po sa trendline na ito ay simbolo ng pagbabago ng market structure. Para po sa technical analysis, ito ay sinyales na maaring tapos na ang downtrend. Kapag nagbago po ang structure, nagbabago rin ang pananaw ng malalaking players. Kaya dito po pumapasok ang mas agresibong buying. Para sa atin, ito ay pagkakataon na makita ang posibleng simula ng mas mataas na highs. Hindi ito garantiyang tuloy-tuloy ang pag-akyat, pero malinaw na nabasag ang dating limitasyon. Paano naman po nakakatulong ang volume surge sa bullish case na XRP? Ang volume ay nagsisilbing boses ng market at ngayon ay malakas ang sinasabi nito para kay XRP. Ang breakout ay walang volume. Yan, ang breakout na wala pong volume ay kadalasang fake lamang, pero dito ay malinaw ang pagsuporta ng mga buyers. Kapag tumaas po ang volume kasabay ng pag-akyat ng presyo, ibig sabihin may tiwala po ang market. Para sa atin bilang mga traders, ito ay mahalagang confirmation sapagkat ipinapakita po nito na hindi lang emosyon ang nagtutulak sa galaw kundi totoong demand. Ang ganito pong setup ay kadalasang nagre-resulta sa continuation ng trend. Kaya habang nananatiling mataas ang volume, mas tumitibay po ang tsansa na magpatuloy ang bullish momentum ni XRP. Dito naman po tayo sa mga EMAs. Ano nga ba ang papel ng mga EMAs bilang bagong support? Matapos po ang breakout, ang 50-day at saka 100-day EMA ay nagsisimula na pong kumilos bilang support levels. Yan, balikan po natin ang ating chart. Ang mga EMAs ay mga dynamic indicators po ito na madalas binabantayan ng mga institutions. Kapag ang presyo ay nasa itaas ng mga ito, mas nagiging kumpiyansa ang mga buyers. Para sa atin, mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng reference kung saan posibleng mag-hold ang presyo. Ang ganitong technical foundation ay hindi po basta nabubuo sapagkat ipinapakita nito na unti-unting lumalakas ang trend. Kapag nananatili po sa XRP sa ibabaw ng mga EMAs, mas nagiging realistic ang pag-target sa mas mataas na price levels. Ngayon ay bakit naman po critical ang $2 na support at ang $2.88 na resistance? Yan, ang dating resistance po sa paligid ng $2 ay ngayon ay nagiging support na. Ito ay isang napakalakas na sinyales ng strength. Kapag ang resistance ay nagiging support, madalas ay nagbubukas ito ng bagong range. Ang susunod na binabantayang target ay ang $2.88 na base sa technical modeling. Kaya para sa atin, ito ang mga level na dapat bantayan para sa risk management.
Kapag napanatili po na XRP ang momentum sa itaas ng $2, mas nagiging posible ang pag-atake sa $2.88. Ang pagbasag nito ay maaari pong magdala sa kanya sa price discovery phase. Ngayon, ano naman ang epekto ng broader market strength sa potential rally ni XRP? Hindi po nag-iisa si XRP sa kanyang lakas dahil suportado po siya ng mas malawak na crypto market. Si Bitcoin at si Ethereum ay nananatiling bullish na nagbibigay ng kumpiyansa sa mga altcoins. Kapag malakas po ang majors, mas nagiging agresibo ang capital rotation. Mas nagiging agresibo po ang mga capital rotations. Dagdag pa rito ang reduced exchange supply at saka ETF-related inflows na nagpapababa ng selling pressure. Kaya para sa atin, ito po ay paborableng environment. Kapag sabay ang technical strength at saka macro support, mas tumataas po ang tsansa ng sustained rally. Kaya sa ganitong kondisyon, mas handa ang market na itulak sa XRP sa mas mataas na antas. At ayan ang masasabi ko naman tungkol dito ay malinaw po na si XRP ay nasa isang mahalagang yugto ng kanyang galaw. Ang breakout mula sa descending trend line, ang pagtaas ng volume at ang suporta ng EMAs ay bumubuo ng isang solid bullish narrative. Para sa atin, hindi ito simpleng hype, kundi kombinasyon ng technical at saka market factors. Siyempre, may risk pa rin at hindi garantisado ang direksyon. Ngunit bilang isang crypto enthusiast, masasabi kong mas pabor ngayon ang setup kumpara sa mga nakaraang buwan. Kung magpapatuloy po ang momentum, posible po nating masaksihan ang isa sa pinaka-importanting rally ng XRP sa kasalukuyang cycle. Ang mahalaga ay maging disiplinado at laging may malinaw na strategy. Sa balitang ito ay meron na pong kumpirmasyon na ang State Street ay gagamitin na po or ginagamit na ang XRP at saka XLM. Kaya ang tindi po nito. Kaya ayan, pag-uusapan po natin dito ang isang confirmed institutional move na tahimik ngunit napakalakas ang epekto sa crypto market. Lalo na po sa atin bilang mga traders at saka long-term holders. Kasi ayan nga, opisyal na pong kinumpirma ng State Street. Isa po sa pinakamalalaking custodial banks sa mundo. Yan ang State Street. At sila na po ay gumagamit na ng XRP at saka XLM sa kanilang bagong digital asset platform. Hindi po ito experiment lamang. Ito ay production level infrastructure na para po sa mga institutional clients. Ibig pong sabihin nito ay unti-unti nang lumilipat ang traditional na finance papunta sa tokenized future. At kung iniisip mo kung hype lang ba ito o may totoong epekto sa presyo at adoption, dito natin ito lilinawin ng detalyado. At ayan, bakit po ba mahalaga ang pagpasok ng State Street sa tokenization? Mahalaga po ang hakbang ng State Street dahil siya ay isa sa pinaka-respetado na custodians ng traditional finance. Hawak po niya ang trillions of dollars na assets ng mga institutions. Nang i-launch po niya ang digital asset platform, malinaw na layunin nito ang pag-bridge ng legacy finance at saka blockchain economy. Hindi ito basta crypto service lamang. Ito ay infrastructure para sa tokenized money market funds, ETF, at saka stablecoin cash products. Para po sa atin, bilang mga market participants, ibig sabihin nito ay nagsisimula ng gumamit ng blockchain ang mismong sistema ng pera. Kapag ang ganitong klaseng institution ay pumasok, nagiging mas seryoso at mas pangmatagalan ang adoption ng crypto assets. Ano nga ba ang papel ng
C-currency sa sistemang ito. Ayan, ang C-currency ang nagsisilbing tokenization middleware sa likod ng digital asset platform ng State Street. Ito ang siyang nag-uugnay sa traditional na financial rules at sa blockchain execution layer. Ang pinakamahalagang detalye po dito ay ang kakayahan nitong mag-embed ng on-chain compliance sa mismong token. Ibig sabihin, ang asset ay sumusunod sa regulasyon kahit saan ito ilipat. Para sa atin mahalaga ito dahil tinatanggal po nito ang pangunahing takot ng mga institutions sa blockchain. Kapag compliant ang token, mula simula hanggang dulo, mas madali para sa malalaking pera na pumasok sa ecosystem ng crypto. Ngayon, bakit explicitly kasama ang XRP at XLM sa integration? Hindi po aksidente ang pagbanggit kay XRP at XLM sa integration catalog ng C-currency. Ang ibig pong sabihin nito, hindi lang sila compatible sa theory, kundi aktibong kasama na sa operational framework. Si XRP ay kilala sa mabilis at murang settlement na ideal po para sa value transfer. Si XLM naman ay ginawa para sa asset issuance at saka cross-border transactions. Kaya para sa State Street, malaking advantage ito dahil kailangan nila ng networks na stable, mabilis at saka scalable. Para sa atin naman, malinaw na signal ito na ang mga network na ito ay pinipili batay sa utility at hindi lamang po sa speculation. Paano naman po ginagamit sa XRP sa institutional tokenized finance? Sa ganito pong setup, si XRP ay maaaring gumanap bilang settlement layer para sa tokenized asset. Hindi ibig sabihin na bumibili agad ng XRP ang bawat institution, ngunit ginagamit ang kanyang ledger para sa mabilis na paglipat ng value. Kapag tokenized na po ang securities at saka funds, kailangan ng efficient na settlement rail. Dito po pumapasok ang XRP ledger. Kaya para po sa atin bilang mga traders, mahalagang maunawaan na ang ganitong paggamit ay hindi po hype-driven. Ito ay infrastructure demand. At kapag lumawak ang tokenization market, natural po natataas ang relevance ng XRP sa financial system. Ano naman po ang strategic role ni XLM sa platform? Si XLM ay may natural na lakas pagdating po sa asset issuance at saka programmable finance. Sa tokenization framework ng C-currency, mahalaga ang kakayahang mag-issue at saka mag-manage ng asset sa iba-ibang jurisdictions. Ang disenyo po ni Stellar ay swak sa ganitong use case. Para po sa State Street, nagbibigay ito ng flexibility sa pag-deploy ng tokenized products sa global scale. Kaya para sa atin bilang mga holders, ang ganitong institutional use ay nagpapakita na si XLM ay hindi lamang po remittance coin. Siya ay nagiging backbone ng regulated digital assets sa hinaharap. Ano naman po ang ipinapakita nito tungkol sa institutional adoption? Ang integration po ng XRP at saka XLM sa digital asset platform ng State Street ay malinaw na ebidensya ng institutional maturity ng blockchain space. Lumalayo na ang mga bangko sa isolated experiments. Ang priority po ngayon ay interoperability, compliance at saka scalability. Kaya para sa atin mahalaga ito dahil kapag institutions ang nag-build ng ganitong systems, hindi ito para sa short-term gains. Ito ay long-term infrastructure investment. At kung saan dumadalay po ang infrastructure, dito din susunod ang liquidity adoption at saka market relevance ng mga network na ginagamit.
Ano naman po ang magiging epekto nito sa atin bilang mga traders at saka investors? Para po sa atin, ang ganitong balita ay hindi agad makikita sa presyo bukas. Ngunit ito ay fundamental validation. Kapag ang tokenization ay naging mainstream, lalaki ang pangangailangan sa settlement at saka issuance networks. Hindi ito retail-driven pump. Ito ay institutional groundwork. Ang ganitong klaseng development ay kadalasang nauuna bago ang malalaking market cycles. Kaya mahalaga pong maintindihan natin kung sino ang ginagamit ng mga institutions at bakit. Dito po nagkakaroon ng edge ang may kaalaman kumpara sa umaasa lamang sa hype. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang kumpirmasyong ito ay isa sa pinakamalinaw na sinyales na ang crypto ay papasok na sa invisible phase of adoption. Hindi na ito palaging headline-driven. Tahimik ngunit tuloy-tuloy ang integration. Ang paggamit po kina XRP at XLM ng State Street ay nagpapakita na ang utility-based networks ang pinipili ng malalaking institutions. Para po sa atin, ito ay paalala na ang tunay na value ay kadalasang nabubuo bago pa ito makita ng masa. At kapag dumating po ang panahon na ito, huli na ang karamihan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.